Asin ang ulam ng estudyante. Sa isang maliit na baryo, may dalawang magkapatid na nag-aaral sa elementarya. Si Jessa, 11 taong gulang, at si Anton, 9 na taong gulang. Pareho silang masipag at determinado sa pag-aaral kahit mahirap ang kanilang buhay. Ang kanilang mga magulang ay parehong magsasaka at kung minsan sapat lang ang kita para makatawid sa pang-araw-araw na gastusin. Tuwing lunch break sa eskwela, madalas makita ng mga kaklase nila si Jessa at Anton na tumatakbo papunta sa likod ng bakuran ng paaralan. May isang malaking puno roon at sa lilim nito sila nauupo para kumain. Hindi sila sumasabay sa ibang estudyante sa kantina dahil nahihiya silang makita kung ano ang kanilang baon. Isang araw, habang naglalakad si Ma'am Celia, ang kanilang guro, napansin niyang magkasama ang magkapatid sa ilalim ng puno. Napukaw ang kanyang pansin dahil nakita niyang tila napakatahimik nila habang kumakain. Nagpasya siyang lapitan ng dalawa. Jessa, Anton, bakit kayo nandito? Bakit hindi kayo sa kantina kumakain? Tanong ni Ma'am Celia habang ngumiti sa kanila. Nagulat si Jessa at Anton. Agad nilang tinakpan ang kanilang baon, ngunit hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ng kanilang guro. Ma'am, gusto lang po namin dito sa lilim. Mas presko po, sagot ni Jessa, pilit na nangumingiti. Ngunit napansin ni Ma'am Celia ang kanilang simpleng baon. Kanina may kaunting asin sa ibabaw. Halos hindi makapagsalita ang guro. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon ng magkapatid. Ganito na lang ba ang kinakain ninyo araw-araw? Tanong niya, bahagyang nahahabag. Tumango si Anton. Opo ma'am, pero masarap naman po ito. Sabi po ni ate, importante may laman ang tiyan para may lakas mag-aral. Napaluha si Ma'am Celia sa sagot ni Anton. Labis niyang hinangaan ang tatag ng magkapatid, ngunit mas nadurog ang kanyang puso sa hirap ng kanilang kalagayan. Hintayin ninyo ako dito, sabi ni Ma'am Celia, bago mabilis na tumakbo papunta sa karinderya sa labas ng paaralan. Bumili siya ng adobo, gulay at malamig na inumin para sa magkapatid. Pagbalik niya, inilapag niya ang mga ito sa harap ni Jessa at Anton. Naku ma'am, hindi po namin kaya bayaran ito, sabi ni Jessa. Nahihiya. Ngumiti si Ma'am Celia. Hindi niyo kailangan bayaran. Gusto ko lang siguraduhin na may masarap kayong pagkain ngayon para may lakas kayo mag-aral. Habang kumakain ang magkapatid, kinausap sila ni Ma'am Celia. Alam ko mahirap ang buhay, pero gusto ko tandaan niyo ito. Kapit lang kayo. Ang edukasyon ang magiging susi ninyo para umangat sa buhay. Kaya magtiwala kayo sa sarili nyo. Mag-aral ng mabuti at huwag susuko. Balang araw, aasenso din kayo. Nagkatinginan ang magkapatid at napangiti. Kahit simpleng mga salita, ramdam nila ang sinseridad ng kanilang guro. Pagkatapos ng araw na iyon, lalong naging inspirasyon ni Jessa at Anton si Ma'am Celia. Hindi na sila natatakot humingi ng tulong at mas lalo silang nagsikap sa kanilang pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, naging matagumpay ang magkapatid. Si Jessa ay naging isang guro tulad ni Ma'am Celia, habang si Anton ay naging isang inhinyero. Hindi nila nakalimutan ang aral ng guro nila sa ilalim ng puno. Aral ng kwento. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Sa sipag, tiyaga at tulong mula sa mga taong may malasakit, ang bawat pangarap ay maaaring matupad. Ang simpleng kabutihan ng isang tao ay maaaring magbago ng buhay ng iba.